Hello. Kumusta na kayo mga kaibigan, magulang at mga kapatid? Pasalamat tayo sa Panginoon na muli ngayon tayo ay magkakasama-sama sa pag-aaral na ito sa salita ng Panginoon. Dito ay ating aalamin na muli ang kahalagahan ng ating pag-aaral. Ang ating pinag-aralan ay huwag nating kalilimutan, lalo na yung mga yung pundasyon. Ang pundasyon ng pananampalataya ay walang iba kundi ang kautusan. Binabanggit ito sa Exodo na sa Gawa 7:38 na ito ay iglesia sa ilan. So, huwag natin kalilimutan, mula pa noon ay tayo na ay nag-aaral at saka ito ay sinabi na may aral na buhay. Kaya atin itong palatandaan na yung 10 utos ay yan ang gobyerno ng Diyos. Kaya sabi sa atin sa 7 ng Gawa 38, ang ganito, ulitin natin at lagi nating itala kung maaari sa notebook, no? Na para ito ay huwag makalimutan, no? Ang sabi sa atin, huwag tayong alis sa pundasyon. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. Nakasama ang mga anghel na sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Aral ng buhay. Aral na buhay. So, yan ang huwag natin kakalimutan na mayroong nagtuturo na wala na raw yung 10 utos sa Israel lang yan. Ay binabanggit na iyon ay aral ng buhay. So, para ibigay sa atin. Sa atin ngayon hanggang sa huling kasaysayan na sa liputan, ayan ay aral ng buhay. Kaya, huwag natin kalilimutan na yan yung kaunang iglesia na umiiral. At wala pa yang marami yan. Kailan lang yan nagsipot? Nito lang taon, itong bilang, nitong 2000, nagsimula noong 321 kay Constantino. Kadugtong nitong taon natin na 2021. No. Kaya ito ay napakahalaga. Sapagkat kung ito'y makakalipas na sa pagdating ng Panginoon na hindi tayo handa, wala nang ibang pagkakataon para sa kaligtasan. Kaya ito'y binanggit na aral na buhay. Aral ng buhay. No. Paano ito naging aral ng buhay? No. Ito ay inirekomenda ni Kristo doon sa binata na nagtanong sa kanya na ano ang gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Yun ang na-encourage ang binata sa Panginoon sa kanyang pangangaral na binabanggit niya lagi na mayroong pagkabuhay na maguli. No? Ang mga aral niya may pag-asa na sa hinaharap. Hindi lang pagkamatay ng tao, hindi yan yung katapusan ng mundo,
katapusan ng ating buhay, kundi isusuli pa yan ang buhay kung karapat-dapat bang isuli, maiging humiram ng buhay. Kaya isusuli yan. Pero kung hindi tayo marunong mag-ingat ng ating buhay at ating itong minandas kung saan natin ito ginamit, ay hindi na ipahiram na muli sa atin yung buhay. No? Kaya sabi sa atin nung dito sa 16 ng Mateo 19:16, atin itong tatang maigi. Dahil hindi tayo maglalayo dito, dahil dito naka-base ito, pinakang haligi, kauna-unahang aral na ibinigay sa Israel, kauna-unahan din itong iglesia sa ilan. Ganito ang sinabi ng binata. Narito lumapit sa kanya, sabi ng Mateo 19:16, narito lumapit sa kanya ang isa na nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? So yun ang kanyang interes dahil pinangako nga ng Panginoon na sa susunod sa kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya ang binata ay nagtanong kung ano nga ang gagawin. Yan. Sabi sa 17, sinabi niya sa kanya, sinabi ni Jesus doon sa binata na nagtanong. At sinabi sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Kaya yung mga utos sa ibang bersyon ng Bible, sundin mo ang mga utos. May mga iba-ibang bersyon, dito naman ay ingatan mo ang mga utos. So yung binabanggit sa gawa na aral ng buhay doon galing sa bundok na Sinai, ito yung isinulat ng Ama sa bato at tinanggap ni Moises para sa iglesia na aral na hindi talaga dapat na ibaliwalain. No? Kaya sabi pa sa atin ay kung gusto mo talaga ng buhay, ingatan mo ang utos. Ayan. Kaya ang binatang ito ay nagsagot pa. Sabi niya, sinabi sa kanya sinabi ng binata kay Kristo, alin-alin. At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Yan ay nakapalaman sa 10 utos, yung mga bagay na binanggit. No. Sabi, igalan mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sabi ni Kristo, sinabi sa kanya ng binata, sa 20, sinabi sa kanya, binata, ang lahat ng bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinusunod ko naman na ito, sabi ng binata. Pero ano pa ang kulang na dapat kong gawin? Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang? 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong pumasok sa buhay, ay humayo ka, ipagbili mo ang iyong tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin, sabi ni Kristo. No, isang mayaman pala itong binata na ito. Datapot nang marinig na binata ang ganitong pananalita na ipagbili yung kanyang mga tinatangkilik, ay umahon siya na namamanglaw. Sa ibang salita, nalulungkot. Umalis siya na namamanglaw, nalulungkot, sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. So mayaman nga siya. Nung sabihin, ibigay mo sa mga dukha yung iba mong kayamanan, ay umalis siya, nalulungkot.
Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa iyo sa 23, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Kaya hanggang ngayon, ang mayaman ay mahirap makapasok sa langit dahil sila ay laging busy sa pag-iipon ng mga pera. At katulad din ng likas ng binatang ito na nagtanong na nalulungkot kapag babawasan ang kanyang pera ay umalis at hindi na siya bumalik kay Kristo. Kaya sabi, mahirap makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At mulang sinabi ko sa inyo, 24, magaan pa ang isang kabilyo kaysa isang taong mayamang pumasok sa kaharian ng Diyos. So, madali pa raw yung kamilyo sa butas ng karayom na makapasok sa kaharian ng langit. No? Ang ibig sabihin ay makakapasok pa ang malaking bagay kaysa mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Yun. Kaya, ini-require alok ng Diyos na yung utos na yun na binanggit sa gawa na aral ng buhay ay yun ang inialok ni Kristo na aral ng buhay. Yun na nga yung isinulat doon sa tapyas na bato. Kaya mayroong mga tao na nagsasabing wala na yung utos, ay ang taong yan ay sasama. Dahil pwede na pala siyang mga dunya, magnakaw, pumatay, dahil nasa kautusan nakalagay yung ganung salita. No. Isa pang teksto na aking babasahin, dito naman sa Juan, ay isa pang ebidensya o witness na ating matutunayan tungkol sa kautusan na binabanggit na aral ng buhay. Sa Juan 12:50, 12:19 muna. No. Sabi sa atin dito, sa Juan, ganito. 12 ng Juan, tapos ay kapitulo 12 ng Juan, tapos ay 49 hanggang 50. No? Sabi dito sa atin, sa 12, 19 hanggang 50. Sapagkat ako hindi nagsalita, na mula sa aking sarili. Sinabi ni Kristo na yung kanyang mga salita ay hindi yan kanyang sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ibig sabihin, utos ng Ama na ipangaral yung, kaya siya nagpunta dito sa lupa, inutusan siya na ipangaral at sabihin sa tao na ito yung aral ng buhay, yung utos. No. Kaya ito'y huwag kalimutan at sundin. Sa 50. At nalalaman ko na ang utos niya, ang kanyang utos, ay buhay na walang hanggan. Sabi ni Kristo. At ang bagay nga na sinasalita ko sa inyo, sinasabi sa akin ng Ama. Ganun ang aking sinasalita. So, ganun ang aral ng Panginoon na utos sa Kanya, kaya siya nagkatawang tao at nangulo sa iglesia. No? At mayroon pa tayong babanggitin dito sa pagpapatutuo pa rin. Dito sa Kawikaan, sa 23, ay meron pa rin tayong idadagdag sa Kawikaan. Sa 23, sabi dito sa atin, ang ganito. No. Sa 23 ng Kawikaan. Ganito ang sabi.
Kawikaan 6:23. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo, yung mga turo dito, ay daan ng buhay. Yan ang mga patutuon na sinasabi ng mga tao ng Diyos, na ang utos ng Diyos ay aral ng buhay. Kaya hindi natin dapat kalimutan na mawawala sa ating sarili na hindi natin sundin. Huwag nating pabayaan na hindi natin yan masunod, sapagkat tayo ay mabibigo sa kaligtasan. Yan. Sabi pa sa Hebreo, banggitin din natin yung mga nasabi natin noon para maging matanim sa puso natin isip. No? Dahil kahit natin banggitin palagi, ito ang Biblia laging binabasa. No? 1,000 taon na ang Biblia laging binabasa, inuulit-ulit, hindi rin matandaan yung iba. Kaya ito, kailangan ay ulit-ulitin. Merong talata o quotation sa propeta na kahit ulit-ulitin ang mga binabanggit dito sa Biblia na mga aral ay ini-approve ng Panginoon para huwag makalimutan. Kaya ang utos niya doon para sa Sabat ay alalahanin mo ang araw ng Sabat, yung ikapito, upang iyong ipangilin. No, 6 na araw ka lang magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw ay Sabat. Huwag kang gagawa ng anumang gawa dyan, kahit ang iyong anak alipin. So, alalahanin sa simula. No, kaya ito permi nating binabanggit itong pinakapundasyon ng pananampalataya ng unang iglesia. No, wala pang iglesia ng iba rito. Kaya yung mga nahuli, hindi na yan yung iglesia ng Diyos. Yung mga sumipot nitong bilang nitong taong ito na 2021 pababa mula nung 321 nang si Constantino ay pagtinatitan. Ang Sabado, ginawang linggo, ang nagsiputan na ay mga linggo na nga. At hindi na yan ang iglesia ng Panginoon. No. Bukod sa ron, nabanggit natin na ang mga iglesia sumipot ay mayroon ng mga pangulo, o tinatawag na presidente. No? Kaya, kahit sabihin pa ng Biblia, kahit pa sinabi ni Kristo na siya yung ulo, at binanggit ni Pablo sa Colosas 1:18, ay kumukuha pa rin ng ulo. No, katulad ginaya nila yung Israel noong una. Bali, ang kasaysayan ng Israel ay naging dalawang bahagi, dalawang yugto o dalawang kasaysayan. Bakit? Nagsimula ito doon sa kay Abraham hanggang sa ito ay naging napunta sa Ehipto at ipinalabas ng Panginoon at dumami na. Kaya ito ay patuloy na sumunod at si Kristo at ang Ama ang siyang pinakahari, pinakapangulo na nununguna sa kanila kahit sa paglalakbay. Nagtatakip siya ng ulap sa araw at sa gabi naman ay haliging apoy doon sa kanilang paglalakbay kapag sila'y namamahinga. Yun ang Diyos na makapangyarihan na gumawa ng langit at lupa, yung Diyos na yun. Pero yun na nabanggit natin nung nakaraan na sa kabila ng pangunguna ng Diyos, sila ay pinakakain ng mana, sila ay iniligtas doon sa kay Paraon na sila hinabol, ay naghanap pa rin ng hari. Naghanap pa rin ng pangulo na mayroon na silang pangulo. So kaya yung kasaysayan ng Israel noon ay nawala. Sa Uzias 14:1 ay sabi ni Uzias na propeta,
ikaw Israel ay nabuwal. So, yun ang pagsipot na ating Panginoon. Kung maga sa kahoy ay inihambing ang kanyang bayan, ay nabuwal yung kahoy. Nabalian pa ng sanga. At yung mga nabaling yun na sanga, ay yun nga yung sa sunod na pag-aaral ay mapupunuan ng mga hintil. Sila naman yung idudugtong doon. No? Kaya yung pagkatumba, noong kahoy na iglesia, ay sa kahoy na yun, akala natin, kakala ng iba, patay na. Kumbaga sa literal na kahoy, natumba, balian sanga, ay di, wala na, mamamatay na. Pero, iwaga, sa Isaias 11:1, may usbong na lumitaw. No? May sanga na lumitaw sa angkan ni David. Isaias 11:1. No? May sumitod. Kaya nabuhay. Ano? Yun ang unang yugto ng Israel na kanilang kasaysayan na naghanap pa sila ng hari na karaan nating pinag-aralan at sabi ng Panginoon, pagbigyan mo si Samuel at sundin mo sila sapagkat ayaw na nila akong maghari. No? Para doon sa mga bago na makikinig doon sa sinundan nitong ating pag-aaral ay hindi talaga nag-ano ang mga tao kahit sinusubaybayan na sila ng Panginoon, naghanap pa rin sila ng Pangulo o Hari. Kaya sabi dito sa utso, ating tunghayan yung nakaraan yun ng pag-aaral para naman sa mga nakinig na noong una at baka hindi makalimutan at para sa mga bago, ito'y kanilang matandaan ang mga dahilan kung bakit natumba ang Israel. Nawala yung unang yugto ng Israel at yun na nga, yung natumba, ibinangon ni Kristos na sa Mateo 16:18 hanggang 19 ay itatayo niya ang iglesia. So, ikalawang yugto na naman yan na nawala na yung mga sinaunang Israel at makukunan natin ng leksyon kung bakit sila ay nagkaganon. Kahit Diyos na ang kanilang kasama, kahit sila pinakakain ng pagkain sa ilang, hindi na sila nagtatrabaho, ay nagreklamo pa rin sila doon sa kanilang kinakain na puro na lang na mana ang kanilang kinakain. Mabuti pa sa hito at mayroong mga karne, may sibuyas, may bawang, ganon. So kaya yung pagreklamo ang naging dahilan ng pagkabagsak ng Israel. Kaya gayon din sa ating panahon, bali si Kristo nang itayo niya ang iglesia, sila yung nalabing binhi. Nalabing binhi. Yung karamihan na gaya ng buhangin sa dagat sa Roma noy di 27 ay hindi maliligtas. Hindi sila dahil sila ngayon nangatumba at nagreklamo sa patakaran ng Panginoon. Ito yung isang na banggit natin noong nakaraan. Nang magkagayoy, nagtipisan ang mga matanda sa Israel. 1 Samuel 8:4. Nang magkagayoy, nagtipisan ang mga matanda sa Israel at naparoon kay Samuel sa Ramatsa, isang lugar. At kanilang sinabi sa kanya, narito, ikaw ay matanda na. Sabi noon nila, at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong daan. Ibig sabihin, ibang ugali ng mga anak ni Samuel, hindi tulad hindi tulad sa mga anak nila, hindi nasunod. Tapos sabi, matanda ka na, at ang iyong anak ay hindi lumakad sa iyong daan. Hindi sunod sa iyong katulad ng iyong ugali, masasama yun. Ngayon nga ay, bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Gaya ng sanlibutan, ang ibig sabihin. Yung mga bansa na binabanggit, yun na nga yung sanlibutan. Kaya kakuan din sa atin at sanlibutan yung mga bansa. May mga bansa dito sa atin.
No? Sanlibutan. Yun ang ginusto nila. Ayan. Anong sa 5 yung binasa ko, 8:5, sa 6 naman tayo. Ngunit hindi minabuti ni Samuel ng kanilang sabihin, bigyan mo kami ng hari upang matol sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, dinggin mo ang tinig ng bayan. Nalulungkot ang Diyos. Dinggin mo sila sa lahat ng kanilang sinasabi. Sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi itinakwil nila ako upang huwag na akong maghari sa kanila. Nakalulungkot, no? Na sa Panginoon, ginawa niya ang Israel. Pinangakuhan niya yung matatanda na si Abraham at si Sarah. Siya ang nagawa sa kanila bilang isang bayang pinili. Pagkatapos ay sabi ay kumuha sila ng ibang hari. At sabi ng Diyos, yung pagkuha nila ng ibang hari ay pagtatakwil sa akin. Di ba, ayaw nilang maghari ang Diyos. So, kaya yun ang unang yugto ng kasangsayan ay na nangyari sa kanila yung pagkabagsak na kasindami ng buhangin sa dagat at mayroon lang natira. Ang natira ay itong itinayo ni Cristo sa Mateo 16 na naka-gather siya ng 12 apostol at yun nga, sinabi niya na itatayo ko ang aking iglesia. Hindi magtatayo, kundi itatayo sapagkat nabuwal. Ngayon, siya na yung namumuno. At pinatutunayan sa kasaysayan na walang tao na mamumulo na magtatagumpay. No. Kaya nga, nakapagsak sila. Ang kanilang sinunod ay mga hari mula kay David. No. Sumunod kay Saul, unang hari si Saul, si David, anong mga malaking kasalanan din ni David. Sumunod yung kanyang anak, si Solomon. Lalo na, dumami ang asawa ni Solomon. So, nangunguna sila sa bayan. Pero, bagsak pa rin sila. Hanggang sa kahuli-huling hari, at yun na nga, ang nangyari ay nabuwal sila. Kaya, nagkaroon ng panibago. Yan ang nga tinatawag na bagong tipan. No? Iniayos ni Kristo ang mga aral kung paano susundin. Sapagkat hindi kaya ng tao na sundin o magdala ng makalangit na iglesia. Kaya pinapunta niya yung kanyang anak dito sa lupa upang siyang manguna sa iglesia. Kaya sa Kalusas 1, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. So yun siya ang magdadala ng iglesia. So bakit anong nangyari? Minana din nila yung gawa ng kanilang mga ama. Yung mga Israel nung una. Hindi rin nabago. No? Kaya sabi sa Ecclesiastes ay ganun din mangyayari ang mga bagay na nangyari noong una. So, mag-ingat tayo na isang aral na yun sa atin ngayon na baka tayo hindi makasama sa kaligtasan. No. Kaya sinabi sa atin yun na tayo ay mahanda. No. Mahanda tayo na matulad din nila yung nangyari. Kaya sabi sa Ecclesiastes ay ang kasaysayan na nangyari sa Israel 1:9 ng Ecclesiastes ay sabi ganito, yaong nangyari ay siyang mangyayari at yaong nagawa ay siyang magagawa at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Ganun at ganun din paulit-ulit. No, nalabing dinhi dito sa bagong tipan at maliwanag na sinabi na si Kristo ang ulo ng iglesia. Kumuha pa rin din katulad din noon. Ayaw nilang mangulo si Kristo
ang gusto nila ay tao ang Pangulo. No, nakakalungkot, no? Sana ito'y mamulat ang ating mga mata sa nangyari ito para tayo naman ay huwag matulad nila, no? Ang sabi sa ating sa Korinto, no, ay ito'y babala sa atin, no? Sabi ni Pablo, yung nangyari sa kanila parang salamin sa ating panahon na ating makita ang nangyari sa kasaysayan noong mga unang Israel. No, nagadigo, napakarami, gaya ng buhangin sa dagat. No. Sabi dito sa atin, sa Jis, sabi sa atin dito, ganito. 1 Corinto. Jis. Yan. Ganito sinabi sa atin. Na huwag din kayong mga bulong-bulong magreklamo. Nagaya ng ilan sa kanila na nagbubulong-bulungan at nangapahamak sa pamagitan ng mga mangwawasak. Reklamador. Katulad din ngayon, di ba ang tao, reklamador? Nakikiputan sa daan ng buhay. Sabi ng Panginoon ay makipot ang daan tungo sa buhay. Malapad ang daan na patungo sa pagkapahamak. Gusto nila sa malawak. Gusto nila malaya. Para din namana kay Satanas. Kaya inihulog dito sa lupa si Satanas. Nagreklamo din siya sa kautusan. Gusto niyang malaya. No? Makasunod. Pero yung kalayaan yun, sabi sa kawikaan ay may daan tila matuwid sa tao. 14-12 ng kawikaan ay sabi, ngunit sa dulo ay daan ng kamatayan. Kapag ang tao ang siyang nagdesisyon, siyang gumawa ng paraan at hindi paraan ng Diyos, ay mapapahamak siya. Kaya ang pinakamaliit na detalye na salita ng Panginoon ay dapat natin sundin. Tingnan na lang natin kay Iba at kay Adan. Napakaliit lamang ng bagay na yun na iniutos ng Panginoon na huwag kang kakain. Ang dami namang puno na sari-sari ay libre naman silang kumain. Yan bilang doon sa isa. Maliit na bagay yun. Pero anong ginagawa ng Panginoon? Walang excuse sa kasalanan kahit maliit. Dahil kung kasalanan, malaki at maliit, iisa lang ang tawag dyan. Yan ay kasalanan. Kaya si Iba Adan napaalis doon sa paraiso. No? At nakapagsisi naman sila, may mababasa sa huling araw sa pagdating ni Kristo ay maliligtas si Adan. Hindi nabanggit si Iba kung wala na maliligtas. Doon na lang natin malalaman. Kaya sabi ay mapagbulong-bulong. No? Mapagbulong-bulong sa mga patakaran ng Panginoon. At napahamak sa pamagitan ng mga wawasak, mga salot. Sa 11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pag-alaala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. So, linaw na linaw, mga kapatid, mga kaibigan, mga magulang, na yung nangyari yun, kapag yun din ang nangyari sa atin, wala tayong pag-asa. No? Kailangan si Kristo ang masunod. No? Si Kristo masunod. Hindi ko nabanggit yung mga Sabbath keeper. May ilang Sabbath keeper na naggagawa na galing sa General Conference. Ang Sabbath keeper, marami na. Hindi lang 20 o 30 kaya. Mga Sabbath keeper. Mga Sabbath keeper, meron din yung mga pangulo. Meron silang tinatawag na General Conference. Nawala na sa kanila si Kristo. Pero sinasalita nila, nasa kay Kristo sila. Pero sa katotohanan, ang pangulo nila, ang presidente, ang nasusunod kung ano gagawin. No, yun ang nangyayari.
Sinasalita lang nila si Kristo rin ang Diyos nila, pero ang presidente ang nangungulo. Ito ang isang nalaman ko at nangyari din sa aking buhay nung ako'y nandiyan pa sa may presidente. Nagpagawa ng aklat ang General Conference, pinangalan sa mga membro, at ang nakalagay doon sa sulat ay pwede na magluto ng Sabat sapagkat ang ating lutuan ay click na. Hindi na pagod. Kaya pwede na magluto. Kaya lahat ng Sabat keeper ngayon nagluluto. Awan ko lang kung mayroong pang ilan na katulad namin na hindi na kami nagluluto sa araw ng Sabat. Biyernes pa ay nakahanda na. No, hindi kami nagluluto ng pagkain sa araw ng Sabat. So, pero napakarami ang yung ganoon pagka may General Conference, mayroong Pangulo, yun ang nangyayari. Nababago yung utos ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, hindi nababago ang kanyang silan. Sa paglilingkod Kristiyano, mababasa ang istrikto niya sa Exodo 16:23. Hanggang ngayon, kaya binanggit din niya ng propeta na talagang ang Biyernes ay siyang paghahanda, lutuin na rin na lutuin, katulad din doon sa Exodo, ihawin ninyong handa na para kinabukasan. Ganun ang utos sa mga Sabbath keeper na dapat itong mga natira o remnant. No, ganun ang gagawin. Pero dahil doon sa Pangulo, Presidente, ay nagawa ng aklat, ay pwede na, madali na magluto, click na. Ang pinag-uusapan ng Panginoon, ang kanya sinasabi, ay bawal magluto. Hindi yung lutuan. Pag nabago na ang lutuan, at madali na magluto, ay di yun ang gawin, isip tao ang ginagawa. No? Hindi doon sa isip ng Diyos na talagang huwag magluluto. Luto ng pagkain. Sabi ng propeta, maligo na sa Biyernes ng hapon. Yan, handa na ang damit. Hindi na maghahanapan ng damit na susutin sa umaga ng Sabado. Nakaredy na, pati yung sa atin, malinis ng sapatos. Yan, ang mababasa yan. Kung sinong gustong makipag-aralan ay ito sa amin yung libro niya na sinabi talaga ng propeta na hindi yan nababago yung luluto ng Biyernes pa ay dapat nang lutuin para sa Sabado. No? Ang lulutuin lang naman kakainin ay yung hapunan at almusal at tanghalian. Pagkalubog na ng araw sa Sabat, yun ay linggo na sa Sabado. Sa paglalang, sa linggo na yun, paglubog ng araw, sunset to sunset, ang pangilin. Kaya pwede na magluto ng hapunan. Kaya ihanda lang ng tao para sa hapunan, sa Biyernes ng gabi, at almusal at tanghalian. Pero ano sabi ng mga Pangulo? Click na. No? Saka baka magka-bakterya. Yung mana, pag nakakuha sila ng dalawang kainan, ang bawat isa, ay dinudubli ng Panginoon. Pagka yan ay pag-araw Sabado, walang nalalaglag na mana. At yung nakukuha nilang dalawang kainan para sa pamilya, bawat isa, kinukuha nila yun, ay yung masusubra nun ay mapapanis pag kumuha ka ng subra. Yun, nagkakabakterya. Pero ipag-dubli, pag Sabat, pinakita ng Panginoon na ang kanyang pag-iingat ng Sabat, pag dinubli mo ang kinuhang mana, ay hindi napapanis. Kaya kahit dublihin mo ang hapunan mo, kasama na ang almusal at tanghalian, hindi yan hindi yan mapapanis. Dahil yan ay pinoprotektahan ng Panginoon. Ang problema ay tayo ay nagkasala yan. At saka may isa pang quotation, si White, na
yung mga ministro ay sila yung nagbibigay ng ehemplo para suwayin ang utos ng Diyos na huwag magluto. Ay sila yung nangunguna sa pagluluto. Kaya paano masusunod yung membro na magluluto din sila? Dahil tinitingnan nila yung mga namumulo, yung mga pastor. Galing naman yung order sa General Conference. Oh. Kaya kung kaligtasan lang, hindi natin tinutuligsa ang mga nagawa niyan. Ang ating sinasabi ay salita ng Diyos. Nagmamalasakit din tayo sapagkat ang utos ng Panginoon ipangaral ang Ebanghelyo. Oh. Kung hindi makikinig yung mga taong sinasabihan, ay wala tayong magagawa. Pero sa mga katulad namin nangangaral na binabasa, hindi kayo dapat magalit. Sapagkat hindi ito tuligsa, kundi salita ng Panginoon na kayo ay pinalalahanan na kayo nagkakasala sa pagluluto ng pagkain sa araw ng Sabat. Ayan ang nangyayari. Kaya pagka may Pangulo, ay yun na nga ang nagiging resulta. Kaya ano sabi sa Jeremias 17:5, sa Jeremias, ang sabi ay, sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao. Yung mga tao ay susumpain kung sila ang kanilang pinagtitiwalaan ay tao. Yung ulo na nangungulo sa iglesia na si Kristo, malinaw na sinasabi sa Colosas 18 na siyang ulo ng katawan sa makatwiran ng iglesia ay dapat tabinan. Nabaliwala na yung utos ng Panginoon. At katulad din noon, ang hari ang nasunod, hindi na yung ama nagdadala sa kanila, at ganun din na ulit sa Ecclesiastes. So, matakot tayo, mga kaibigan, mga magulang at kaibigan, na ito rin yung mangyayari. Kaya hindi dadami ang remnant, sapagkat sa pangalan na lang ay natirang binhi, nalabing binhi. No? Kaya, pagsisikap. Kaya, tungkol sa tao, tungkol sa ating binanggit na susumpahin, alam mo yan, sumpa, yan ay mayroong mga nangyayaring hindi mo inasahan kapag susumpahin ng Panginoon. Yan ay nagaganap na parusa sa iglesia. No? Kaya nga, maraming parusa sa iglesia. Na unang parusa na ibibigay ng Panginoon ay salot, 7 salot. No? 7 salot, sasalutin muna bago dumating ang Panginoong Hesus. No? Kaya sabi nga doon sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo, bayan ko, upang kayo magmaramay sa kanilang kasalanan at huwag kayong tumanggap ng kanilang salot. Kapag hindi kayo umalis sa ganyang uri ng iglesia na tao ang nasusunod, nasa itaas ay ang tao ay awa natin. So kayo rin ang magsisisi. So din natin ang bawat detalye. Ano sabi sa atin? No? Sumpahin ng tao na nagtitiwala sa kapwa tao. 17:5. No? Saka sinabi pa sa Isaias 9:16. So, kapag ang nangulo, no, Isaias 9:16, sabi ganito. Ganito pagkakasabi. Ito'y warning, paalala. Isaias 16, no. 9:16. Yan. Ganito sabi sa atin. Kaya tayo mag-ingat. Huwag tayong magtiwala. At sabi nga sa panawagan, magsilabas kayo. Pwede may mapabasa sa
May mababasa sa Mateo 18:20 kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroon siya sa gitna niya. Approve, iglesia, tatlo. No, kaya hindi na tayo nagkahanap pa ng malalaking simbahan. Hindi naman yan ang iglesia. May mababasa rin na hindi naman yan simbahan ng iglesia. Ang iglesia yung mga tao. Yung building ay hindi yan iglesia. Pag wala na dyan yung bayan ng Diyos, ay hindi na yan banal. No. Kaya nga yan ay kinakalpintero. No. Re-repair. No. Kaya yan ay karaniwan. Kaya lang yung naging banal pag may pagsamba. Nandun yung mga bayan ng Diyos at doon tumatagpo ang Panginoon. Yan, ganyan yan. Kaya sana natin maintindihan, no? Yung talatang 20:16 ay ganito ang sabi sa atin. Sabi rito, 16, Ecclesiastes na yung aking natingnan. Isaias, no, 20:16. Napalagpas ako. Ayan. Sabi sa atin sa 16, sapagkat silang nagsisipagnumbay sa bayang ito, yung tao ay siyang nangagliligaw at silang pinapatnubayan nila ay nangapapahamak. Yung pinapatnubayan sapagkat silang nagsisipagnumbay, Pangulo, ng bayan ito sa bawat iglesia ay siyang nangagliligaw. At silang pinapatnubayan ay mapapahamak. Sabi yan ng Panginoon. No. Mag-ingat tayo. Kapag mayroong nangungulot tayo, ang sinabi ng Panginoon ng Biblia ay saliksikin ninyo ang kasulatan. Ito yung magpapatotoo tungkol sa akin. Kaya tayo ay magsarili ng pagtuklas kung anong nabasa natin, yun ang ating susundin. Hindi yung aasa tayo sa mga ministro ng mulo na nagsisermon. No? Hindi natin alam dahil nililigaw na pala tayo. Sabi rito, yung sapagkat silang nagsipagnumbay, yung mga ministro, mga pastor, sa bayang ito, sa iglesia, ay siyang nagliligaw. At silang pinapatnubayan ay mga papahamak. Sabi ng Diyos yan. No? Ito ang huling pagkakataon natin na itong ating panahon ay tinatawag provision, tawad na panahon. Nakita natin ang pangyayari sa ating panahon ngayon. Kung ano-ano na nangyayari, mga sakuna sa iba-ibang lugar. Yan ang kalagayan na ngayon. Kaya hindi na tayo, huwag na tayo magpa-subali, mag-dalawa-dalawa. Sumunod na tayo sa tamang aral dito sa Biblia. Huwag tayong umasa sa mga nagbabasa. Kaya nga sabi, saliksikin ninyo ang kasulatan. Yung ninyo ay yung marami. Hindi naman sinabing saliksikin ng pastor ang kasulatan at itong magpapatutuo sa akin. Ang nakalagay ay saliksikin ninyo. Generally, lahat na marunong bumasa at yun naman sabi naman sa Apocalypse, yung mga nakikinig ay mapalad rin kung sinusunod nila, hindi ministro ang magagay. Kaya, hindi napapayag sa atin ang panahon. Tayo ay magkikitang muli, magsasama-sama sa ganitong pag-aaral upang ating pagsalusaluhan ang pagkain nito na espiritual. Sapagkat ito ang salita ng Diyos sa Mateo 4:4 ay hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, ito'y pagkain. Tayo ang kakain, hindi yung pinakakain tayo ng pastor o ng ministro o ng namumulo, yung pastor at ministro, order naman yan ng General Conference, yan ang inyong iturong leksyon. Kaya mayroong leksyon pinamamahagi sa kanya-kanyang iglesia na ito yung inyong pag-aaralan sa Sabado. O, isa nila nagpapaan din. Samantalang daming
pag-aaralan sa Biblia, pag tayo tutunghay. So, kaya yan ang nangyayari. Yung nagpapatnubay ay nagliligaw. At yung pinapatnubayang bayan ay mapapahamak. Kaya binanggit din natin kanina, sumpahin ng tao, Jeremias 17:5, ang nagtitiwala sa kapwa-tao. So, sana ito ay ating maintindihan, itong paksa nito na bali dalawang yugto ng kasaysayan ng Iglesia, natapos yung unang Iglesia ng mabuhay ng Israel at nagsimula naman kay Kristo hanggang sa ngayon. Nakikita natin na ulit. Tama sinabi sa Ecclesiastes 1:9, walang ibang mangyayari kundi yung nangyari na ay mangyayari pa. Kaya aral ito sa atin, sabi ng Korinto na nangasulat para paalala sa atin na mga tinatnan ng katapusan ng panahon. Katapusan na ngayon ng panahon. Hindi ba lang yung tapos na ang panahon. Katapusan. Mayroon pang kaunting warning pa lang itong nangyayari sa atin. Kaguluhan dati, malaya tayo, magbiyahe, pumunta sa ating mga kamag-anakan. Ngayon hindi na tayo malaya. So isa na yan sa palatandaan ng kalabitan ng panahon at hindi tatagal. Pag-alala natin yung sandilo. No? Batas ng linggo ang ipahiram na ng buong bansa. At ang hindi papayag dito ay sila hindi maaaring bumili at hindi sila maaaring magpabili. Yan ang subukan. So, dito na lang tayo. At maraming salamat sa lahat sa inyong pakikinig noon. Hanggang sa muli. God bless.